just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment. Yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasabit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious? Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction. Kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito. Wala po akong sinabing may pagdududa. Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo Unusual po ang nasabi ko. Opinion po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction. Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po i-invoke po yung AMLA law. Minute, sir. Maraming salamat, Proceed when Mr. you're ready. Presiding Officer. Ms. Violeta, magandang umaga. Magandang umaga din po. Kaklaruhin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino? Mula po sa Office of the Vice President. Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan? Sa Office of the Vice President nga po. Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that Opo, correct? opo. Okay. So this is OVP funds na napunta kay Miss Gina Acosta na SDO po nila. Tama po. Basta po yung si Miss Gina, yung payee po ng cheque. Yung pay. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtataka niyo po na parang ang laki naman ito. Do you do any reporting or wala na pong reporting yan? I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting. Sa reporting? Okay. AMLA rule po siya. Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules? Makakasagot po niyan ang AMLC po. Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager, so kayo po nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin. Wala naman pong exemption po doon. So sakop po siya. Sakop po. Okay. So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba? Yun nga po. So, I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito. Okay, let me rephrase. I'm sorry, for me, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So, ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes. Lahat po. Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pagre-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba? Opo. Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan? More than 500,000 po. O any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report niyo po sa AMLA? Supposedly po. Okay. Yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000. Magkaiba po yun, Covered di ba? Okay. Yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasabit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious? Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction. Okay, klaklaruhin ko. Kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito. Wala po akong sinabing may pagdududa. Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo personal Unusual lang. po ang nasabi ko po. Okay. So kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction. Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po i-invoke po yung AMLA law. Okay. So covered, definitely, kasi it's above 500,000. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Alan President. Cayetano is recognized. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva, you have 2 minutes. Magandang, I'm sorry, after Senator Alan, Senator Risa. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. You have 2 minutes, sir. Magandang umaga, Madam Witness. Welcome to the Senate. Maganda. Most of my questions na tanong naman ni Senator Erwin. I just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds, or hindi?
in government parlance? Wala po kang Okay. alam. No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds or let's say if you were the manager sa OP and they had I don't know how much now 10 billion, you won't find it unusual kung 500 million, 250, 1 billion kasi nga usual means parate, unusual means bakit ganito kalaki, no? Because when I was in the DFA, there was a big storm. And I've never dealt with Land Bank directly except for my personal account as sa sweldo ko as DFA secretary. But the president asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Ariola said, sir, maraming ma-stuck sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund. Kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million. At sinabi ng branch manager wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, sir, basta stranded hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Because nga, may difference when it's a private account. So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has a private account, commercial or private, meaning business or personal niya, they always withdraw 50,000, 100,000. This is theoretical so hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, we withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? Dahil know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish this line. Ganon din sa deposit, di ba? So, kung sweldo ko 30,000, every time nagde-deposit ako 30,000, biglang magde-deposit ako 2 million, tatanungin ako, sir, saan galing to? Right? Correct. Pero pag government, as long as you're dealing with the people you identified with, so whether that's DPWH, whether that's DOTR, basta't everything's in order, magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount, but then you'll release it. No? Kindly wind up. Yeah, Senator that's Judge all. Allen. Thank you. I was just clarifying that point. Thank you, Senator Judge Allen. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung 32 years nyo po na sinabi sa banking industry, yun po ba lahat ay sa Land Bank lamang? Opo. Okay. And then, sabi nyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. First time. Okay. Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time, may ganyang amount na 125 million pesos. Bakit nyo sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount? Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa, yung disbursement po nila, by checks po, hindi po cash. Okay. So, hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque. Opo. Okay. And yung 125 million, yun ba yung minimum na pag kinuha in cash, sasabihin nyo unusual? Or meron bang lowest amount na kapag kinuha in cash, sasabihin nyo na rin unusual? Pwede naman po naming sabihin na unusual. Let's say kung over, let's say 500,000 na po siya. Over 500,000? Kasi yung, Kung over 500,000 kinuha in cash, sasabihin nyo unusual. for that particular, let's say po yung kliyente, yung mga ganun po. Opo. For the particular client. Ito, hindi lang 500,000, 125 million. So, 250 times mas unusual sa minimum amount na sasabihin yung unusual kung kinuha in cash. Depende po rin sa yung kliyente po. Depende sa kliyente. But kung sino mang kliyente aside, nasabi niyong unusual dahil 125 million na para po sa akin is 250 times yung 500,000 at hindi po in check, kundi in cash po kinuha. Pwede nga po, depende po sa depositor po niya kung
regular lang sa kanya yung mga ganung withdrawals or what, it's usual. Okay. Pero kung parang for the first time ma-encounter namin that much, unusual po sa And amin. this was your first time? Opo. And in your 32 years, higit 3 dekada, kung masasabi nating pambihirang amount ito in cash, Opo. masasabi nating once in a lifetime yung ganitong amount in cash. Pwede po. Pwede. Alright. Salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you. Tutuloy ko po sa second round. Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Villanueva, thereafter, our distinguished Senate President. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Sir Presiding Officer, Senate President. Madam Witness, binanggit niyo po yung unusual, no? And gusto kong susugan yung katanungan. Yung usual, below 500,000 pag individual. Pero kung ito'y government agency, paano niyo masasabi na ito'y unusual? Any depositor naman po, kung hindi naman po ganong frequent silang nag-withdraw ng ganong kalaking cash. Kaya po, naano ko siyang unusual. Kung ganito po, na 4 na beses na nag-withdraw na 125 million, would you say usual na siya? Unusual nga po. No, Kasi, kung 4 na sunod-sunod na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya? O unusual pa rin? pwede naman po. Na What is usual. it? Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya, talagang usual transaction na po yun. So, kung ganun nga po, na 4 na sunod-sunod, usual transaction na siya. Opo. Madam Witness, as I understand, no, yung process, the BM would provide the funding, notice of cash allocation, and then the agency authorizes the disbursement. At kayo, ho, for example, sa inyong bangko, sa Land Bank, bine-verify nyo lang at you pay the corresponding instruments. Is that correct? Opo. Bine-verify po yung pag-issue ng cheque po, yung mga signatories, payees, like that po. So bago po inilabas ang salapi o yung pera, ano-ano pong dokumento yung aktual na natatanggap po ninyo at inyong masusing sinusuri? Kasi sabi nyo nga ho, I'm sure from the first withdrawal, as you made mention, it's unusual. So ano yung mga talagang sinusuri po ninyo na dokumento bago nyo i-release ito? Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun. So yun lang po yung inyong chinecheck. Opo. And that's it, you release it right away. Yes, sir. And binanggit niyo ho kanina, hindi ito suspicious Para sa ano ko po, hindi po siya suspicious. at lahat po ay legitimate. Yes, sir. One last question that I'd like to ask. With this amount of money that will be withdrawn by the payee, ano ho yung mga advance arrangements? Kasi hindi, sabi nyo nga, hindi usual, yung biglaan, 125 million. Ano yung mga advance arrangements na inihingi po ninyo o tinatawag po sa inyo bago mailabas po itong salapi na ito? How far in advance was Land Bank informed that these amounts of physical cash would be required for each transaction? Mga a day or two po, ni-inform po kami from the cash division po ng OVP na meron po silang ganong cash requirement. So, sa amin naman po, pinoprocess naman po namin yung requirements nila bago po namin sila advise na available na po yung cash. So in 24 hours, kaya na po. Pwede naman po. Salamat po. Maraming salamat. Thank you rin. At yan na nga ang buong detalye ng ating balita. Napakasalimuot at napakahalaga ng usaping ito. Kaya naman napakalaki rin ang epekto nito sa ating lipunan. Kayo naman, ano ang inyong personal na pananaw, reaksyon o masasabi patungkol sa isyong ito? Kung mayroon kayong mga karagdagang impormasyon, hinaing o komento, mangyaring isulat lamang ang mga iyan sa ating comment section sa ibaba. Huwag kayong magatubiling magpahayag ng inyong saloobin dahil personal na babasahin at pupusuan yan ng aming buong team. Gusto naming marinig ang boses ng bawat isa sa inyo para magkaroon tayo ng isang makabuluhang talakayan. At kung sa tingin ninyo ay nakapaghatid kami ng mahalagang impormasyon sa inyo ngayong araw, please, huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe na rin kayo sa ating channel at huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated at laging una sa pinakabagong balita at kaganapan sa loob at labas ng bansa. Paki-share na rin po ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya para mas marami pa tayong mga kababayan ang makaalam, mamulat
at maging handa sa mga nangyayari sa ating paligid. Ang inyong simpleng pag-share ay napakalaking tulong para maabot ng katotohanan ang mas marami pa nating mga kababayan. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtitiwala at pagsuporta sa ating channel. Ako ang inyong kabalikat sa paghahatid ng totoong balita. Mag-ingat po kayong lahat at magkita-kita muli tayo sa susunod nating video. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.